Maraming nagtatanong, okay, paano nangyari yun? Sa 10 oras lamang, bawi na ang puhunan sa mini rice mill mo. Anong ibig sabihin yan? 10 oras mo lang, papaandarin itong rice mill machine mo, ay pwede mo nang kitain yung pinuhunan mo. Halimbawa, ganito yan. Paano kikita sa new portable combined rice mill namin? Okay, bakit napakaganda at mabilis ang ROI sa ganitong negosyo? Ito na, bali halimbawa, meron kang 200 kilo na palay. Example, kung bibili ka ng 200 kilo na palay, ito ay nagkakahalaga ng 18 per kilo na lang, okay? So, ang gagastusin mo, 200 kilo times 18 pesos is 3,600 pesos. Ang kuryente naman ay aabutin ng 25 pesos sa isang oras. Ito ay yung 2.2 kilowatts na motor, no? Heavy duty electric motor. So, 25 pesos lang yan isang oras. Actually, minsan mas tipid pa ito kaysa sa gas. Total na gagastusin mo or pupuhunanan mo ng 3,625. Siyempre, namuhunan ka na sa machine, no? Bumili ka na ng machine. Pero kailangan mo ng 3,625 pesos. So, paano natin babawiin ngayon yan? Yung machine, tsaka yung 3,625 mo. Ang average recovery ng rice mill is 67%. So, ibig sabihin, yung 200 kilo na palay at 67%, mga 134 kilo na bigas ang magagawa mo. So, ang aming rice mill po ay may kakayanan na pinuhin na ang darak at ipa. Automatically, pwedeng mapakain sa mga alagang hayop. So, wala kang itatapon. Okay? Yung 200 kg na palay ay makakagawa yan ng 58 kilo na darak. So, wala po tayong tapon dito. Yung 58 kilo na yan na darak ay magagamit mo pangkain ng mga alagang hayop, no? Walang masasayang. Okay. Ito ang kikitain natin sa bigas. Kung ibebenta mo yan ng 45 pesos per kilo, meron kang 134 kilo na bigas, multiply mo yan sa 45 pesos, ito ay nagkakahalaga ng 6,030 pesos, no? Yung sa darak naman, extra income mo rin yan na pwede mo rin ibenta, ay kakaroon ka ng 660 pesos sa 66 kilo. Okay? Kasi 10 pesos per kilo eh. So, kumita ka sa bigas at darak. And then, ang total na kikitain mo ay 6,690 pesos. Ang ginastos mo ay 3,625 pesos. Ibabawas natin yan dito sa gross income natin. Nakita? Ang total net income mo ay 3,065 pesos. Okay? Neto na yan, no? So, kahit sabihin na lang natin na mahal na ang palay ngayon. Tapos mura pa ang bigas, bentahan ng bigas, nagmumuran sila. Or meron pang ibang factors, no? So, ilagay na natin na babaan pa natin tong 3,065 mo na 1 hour income. Gawin na lang natin na, by the way, 1 hour income to na gamit ng machine, no? Gamit ang machine, 1 hour. So, ilagay na lang natin sa 2,500. Ang kikitain sa loob ng isang oras mo ginamit yung machine. Isang oras lang. Hindi pa tayo nagtatrabaho dito ng 2, 3 and more hours, no? Isang oras pa lang natin to ginamit. So, ang isang oras pala ay 2,500 na lang natin ilalagay, no? So, napakalaking tulong na yan, no? So, isang oras mo ginamit ang machine, kumita ka ng 2,500. Ibig sabihin pala, okay, kung ang presyo ng ating machine ay nagkakahalaga ng 25,000 pesos ang investment natin, no, sa machine. Napaka versatile ito. Itong machine ito napaka-useful talaga sa bahay at pwedeng negosyo, no? So, 25,000 pesos, kasama na dyan yung heavy duty electric motor at all-in-one function na yan, no? All-in-one, marami pang function to. So, ang kikitain natin, okay? Kung ang isang oras ay
na gamit ay 2.5. O, ginamit mo ng 10 oras yung machine. 10 oras mo ginamit. Ibig sabihin, multiply mo yung 2.5, edi 25,000 pesos na yan. 10 hours pa lang nagagamit ang machine yan. Ibig sabihin, yung 10 hours na trinabaho mo ay mag-e-expect ka ng kikitain na 25,000 pesos ROI agad. Yan ang expected mo sa 10 hours work ng machine. So, hindi ko sinabing 10 hours, babalik agad yung 25. Hindi. Ibig sabihin yan, 10 hours mo pa lang nagagamit yung machine para mag-create ng this amount of money, no? Nababalik agad sa'yo. ROI ka kagad. Anyway, ang 134 kilo na bigas, di ba? Nag-start tayo sa 134 kilo na bigas, no? Palagay mo ba madali ibenta yan? Yes! Madali ibenta. Wala pang 3 sakong bigas to, no? Na tagpi 50 kilo. Mauubos agad yan. Lalo na mumurahan mo yung, yung price mo. Dito, 45 lang natin nilagay. Pero pwede mong gawing 40 para makipag-compete ka, no? So, obviously, napakagandang negosyo nito dahil ang trinabaho lang ng machine mo o ikaw, kasama syempre nagsasalok ng palay at ibubuhos sa machine, nagtrabaho ka ng 10 hours, ang balik sa'yo is 25,000 pesos na. Okay? Bukod pa dyan, ito pa yung maganda kasi sa palay pa lang to, sa palay pa lang pinag-uusapan natin tsaka yung darak, no? Paano pa yung kikitain mo sa mga magpapakrush ng ng mais o magpapa-pulverize? 'Di ba? Ginagawa nilang pulbos yung mais at saka yung mga kape, turmeric, oyster shell, chili. Ito yung mga dried seeds and grains, no? Adlay, beans at iba pa. Basta dried, kaya niyang pinuhin, no? So, yan ang magagawa pa ng machine. Ito pa yung extra income mo. Bukod pa dun sa palay at darak. Okay? So, ibig sabihin pala, yung 25,000, expect more pa ang kikitain mo. Ang trinabaho mo lang, 10 hours para dun sa palay at sa palay at darak. And then, magkakaroon ka pa ng extra sa mga magpapagiling sa'yo. Ito yon. So, napakagandang negosyo talaga ng merong mini rice mill machine. By the way, ang gumawa nitong mini rice mill machine namin ay yung mga pioneers na isa sa mga pioneers sa China. Kumbaga, parang Marikina. Diba? Sa atin, Marikina, gawaan ng sapatos. Doon naman sa kanila ay puro gawaan ng machines. No? Ng rice mill machine. Sila yung mga pioneer dito. So, alam nila ang mechanism nito kung paano mapapaganda, magiging efficient at magserbisyo sa inyo. Okay? Sa mga tao. So, yan lang po muna. Ito po si Simple Machines PH. Okay? Check nyo kami sa Facebook. Simple Machines PH. Search nyo lang yan. At lalabas na yung aming page. Okay? Maraming salamat po.